Magandang buhay at welcome sa isa na namang episode dito sa kusina ni Dan Levy. At sa araw na to, ang recipe na lulutuin natin ay tamang-tama sa kahit anong handaan o kahit anong okasyon. Magluluto tayo ng pork belly lechon. At umpisan muna natin sa paggawa ng ating premix. Ito yung pangtimpla natin sa ating pork belly lechon. Ito yung imamassage natin mamaya sa karne. Lagay lang tayo ng 2 kalahating kutsara ng asin, tapos 1.5 teaspoon na crushed black pepper. Ngayon pwede naman kayo gumamit ng black pepper powder. Tapos lagay din tayo ng 1/4 teaspoon na MSG. At maglalagay tayo rito ng 1 sachet ng ginisa mix. Yung maliit lang. Siguro approximately mga nasa 10 grams yung 1 sachet. Tapos naglagay din ako rito ng 1 kutsaritang brown sugar. Gagawin natin dito ay haluin muna natin ng maigi para pantay yung lasa mamaya pag in-apply natin do sa ating pork belly. At yung pork belly natin, approximately mga nasa 3.6 kilos to. Medyo malapad at medyo may kalakihan ng konti. Gagawin natin dito ay tutusukin muna natin ng kahit na anong matulis, ice pick, pero itong gamit ko ay malaking karayom. So ngayon kung wala naman kayong ice pick, pwede naman yung kutsilyo, yung pinakadulo lang ng kutsilyo nyo. Yung purpose niyan bakit tinutusok natin para mamaya papasok yung ating asin or alat doon sa ating balat ng lechon, balat ng pork belly. At maganda yan pag pinupunasan nyo ng tissue para mabawasan yung moist doon sa ating balat. Tapos sprinkle tayo ng generous amount ng salt sa balat ng ating pork belly. Tapos masahihin natin, spread natin na maigi. Yung purpose ng asin ay yan yung magpapakrispy sa ating balat ng lechon mamaya. Tapos baliktarin na natin dito sa meat part. Gagawin natin ay hihiwaan natin yung ating karne. Siguro mga 1 inch apart yung hiwa natin. At huwag masyadong malalim, siguro mga 1/4 inch. Yung tamang-tama lang na paglagay natin mamaya ng ating premix ay magpipenetrate doon sa karne ng ating pork belly. Ngayon maraming version yung pork belly lechon. Siguro nasa inyo na po yan kung alin yung type nyo, alin yung trip nyong gayahin. Pero ito, I do recommend na halos hawig siya talaga sa buong lechon pag niluto nyo. Lagay na natin yung ating premix doon sa ating karne. Tapos gagawin natin dyan, i-massage natin. At maganda yan pag yung hiniwaan natin ay lalagyan natin ng panimpla para talagang magpe-penetrate yung ating mga seasoning. Tapos susunod natin gagawin dyan ay lalagay tayo ng bawang. At yung bawang natin ay tinadtad lang natin yan ng pinong-pino. Ngayon depende po yan sa inyo kung hihiwain yung pinong-pino or pipit-pitin nyo lang. Pero maganda pag nakahiwa ng pino para talagang pasok na pasok yung lasa niya doon sa karne ng ating baboy. Tapos maganda yan pag lagyan din natin yung hiwa natin sa karne, lagyan natin ng bawang. Ngayon pag okay na, naglagay lang tayo ng tali sa ilalim ng ating pork belly. And by the way, yung diskarte ko rito, lalo na pag ikaw lang mag-isa magtali nito, maglagay ka na ng tali sa ilalim. At yung technique dyan ay hindi mo muna hihigpitan. So, naglagay na ako ng red chili at saka green chili, tapos spring onion at saka tanglad. Halos magkasukat or magkasing haba yung ating pork belly do sa ating spring onion at sa ating tanglad. Tapos tatalian na natin to.
Ngayon tulad ng sinabi ko, naglagay na ako ng tali sa ilalim, tapos parang temporary, itali nyo lang, pero wag nyong ibuhol. Kasi mamaya hihigpitan natin yan yung ating tali para mas talagang mahigpit nating matali yung ating pork belly. Siguro mga tatlong tali sa ilalim ilagay nyo for temporary. Lalo na, pero kung may hahawak, may assistant ka dyan, may tutulong sa'yo, pwede mo nang higpitan yan hanggang sa dulo. So, pero pag ikaw lang mag-isa, ito yung pinakamagandang technique, yung wag mo muna ibuhol yung dalawa or tatlo para mas madali sa yung higpitan. Lalo na pag mag-isa ka lang yung nagtatali ng lechon belly. Tapos ngayon gagawin natin dyan, ito na yung tali natin for final. So kailangan na natin to higpitan. At by the way, yung pantali pala ng lechon natin ay nabibili ko lang sa Daiso or sa mga baking shop, baking accessory shop. May nabibili na kayo nitong roasting thread para sa lechon. Ngayon ihigpitan na natin yung ating pantali. At maganda yan pag medyo mahigpit, kasi habang pinapaikot natin yan mamaya sa baga ay maluluto siya at lalambot yung ating balat at maluluto rin yung ating karne. So medyo mag-i-shrink siya ka ng konti, so dapat talagang mahigpit yung pagkakatali natin. At maganda yan pag i-rest nyo muna sa chiller yung pork belly nyo for at least 2 hours para pumasok talaga yung lasa. Tapos after 2 hours, gagawin natin dito ay itutugin na natin to gamit yung ating roastery, yung pang-ihaw. Ngayon kung wala naman kayong ganito, pwede naman kayo gumamit lang ng kawayan. Tapos talian nyo lang na maigi. At maganda yan siguro, lagyan nyo ng parang nagle-letter T doon sa dulo para hindi iikot yung pork belly nyo pag pinapaikot. Tapos habang nilalagay natin to sa ating paikutan, nagpabaga na po ako ng uling. At yung pork belly natin, approximately mga nasa 3 hours to 3.5 hours natin tong lulutuin sa baga. So mahaba-habang ikutan ng ating pork belly kasi medyo malaki to. At gusto natin medyo crispy talaga. So nilagay muna natin yung ating pork belly, medyo mataas muna, at least mga 1 foot yung taas doon sa baga para hindi masyadong mainit. Tapos ikutin lang natin to ng mga siguro mga approximately mga 1 hour. Pero yung total cooking time to mga nasa nagre-range ng 3 hours to 3.5 hours. Then after 1 hour, gagawin natin dito ay babrush tayo ng toyo or soy sauce. Yung purpose ng soy sauce ay ito yung magdadagdag linamnan do sa balat ng ating lechon. At the same time, ito yung magbibigay ng kulay or red effect na kulay doon sa ating pork belly. Then after 2 hours, medyo naglalabas na ng mantika. Then after 3 hours, ibaba nyo na ng malapit doon sa baga at tuloy-tuloy na lang hanggang sa maging crispy yung balat. So no doubt talagang crispy yung ating pork belly lechon. Nako, tamang-tama na to para sa buong pamilya. So yung magandang sausawan dito ay maanghang na suka, lagyan nyo ng sili, o di kaya bilhin na lang kayo ng Mang Tomas para mas madali. At sigurado po akong nagustuhan nyo yung recipe natin sa araw na to. Please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. At huwag na rin kalimutan na i-follow yung ating kusina sa Facebook. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.